Oh my God, Abby, yung goldfish yung kanina ko sa'yo, hindi nagsiswim. Lagi lang siya nasa sulok. Hindi rin nakain. Ano ba yan, Abby? Ba't nagbibenta ka naman ng may sakit na goldfish? Wait, nag-quarantine ka ba? Hi guys, I'm Abby Goldfish. I'm a goldfish keeper, importer, seller, groomer, and hopefully soon, breeder. In this video, let's talk about why is it important to quarantine your new fish. Marami sa atin, especially sa mga newbie, hindi sila nagko-quarantine ng goldfish. And I cannot blame them kasi hindi naman nila alam, wala naman nagturo. Kaya ngayon, pag-usapan natin kung bakit nga ba importante mag-quarantine ng goldfish. Number 1, to make sure that the fish doesn't have parasite. Kasi promise guys, mas mahirap maglinis ng main tank kaysa maglinis ng quarantine tank. Kasi sa quarantine tank, hindi naman natin kailangan ng malaking tank eh. You can use just 2.5 gallon, 5 gallon of aquarium, and you can also buy a mega box container. Much better din kapag nagko-quarantine ka ng goldfish, shallow water lang. Kasi yung height ng water is may pressure din. Mas makakatulong na mas shallow yung water para maka-relax sila na mas madali. You can also use Ocean Free General Aid, or you can use a methylene blue, you can use a yellow powder, or anything na meron ka for meditation. Kasi ang purpose lang naman nito is para mamatay yung mga nakadikit na parasite dun sa goldfish na binili natin na bago, if meron man. But even na wala, mas mabuti pa rin na sure tayo na wala talagang parasite yung goldfish before natin ilagay sa main tank. Kasi pwede ding mahawa yung mga goldfish na meron na tayo sa tank natin and pwede silang mamatay and talo tayo sa pera. And I highly suggest maglagay rin tayo ng aquarium salt. Kasi yung aquarium salt nakakatulong siya para mas mabilis or mas madaling mag-absorb ng oxygen yung gills nila. Number 2 is to help the goldfish adjust faster to the new parameters. Ano yung parameters? Kasi ang ating water parameter is hindi magkakatulad. Some of you has a higher pH and some of us has a lower pH. Ibig sabihin, pag mas mababa yung pH level mo, is mas acidic yung water mo. So you need to stock the water bago mo siya gamitin for your aquariums. And isa sa mga masasuggest ko, ang goldfish gusto nila yung pH na around 7 to 8. And if wala kang water tester, I highly suggest to get one, especially if you're a newbie, kasi dito mo matatansya kung gaano katagal ka pwedeng hindi mag-water change and kailan ka dapat mag-water change. Kung meron ka ng water tester, i-check mo yung pH level ng iyong source. If higher than 7, okay na yan. But if lower than 6.8, medyo kailangan mo mag-stock ng water. Kasi ibang goldfish, pag mababa talaga yung pH level, hindi talaga sila active. Minsan pa yung ibang goldfish hindi rin nakain. Kaya sobrang importante din ng pH level. Pero don't get me wrong guys, may mga goldfish na madaling maka-adjust sa lower pH. Nga lang, hindi lahat. Kung gusto mo active yung goldfish mo, check the water parameter kung pasok dun sa requirements ng goldfish or fish na inalagaan mo. And kaya naman tayo nagko-quarantine ng goldfish is para ma-introduce natin yung goldfish to a new water parameter. Kasi kung sanay na sila sa higher pH, then yung pH level mo is lower, mas maganda na ma-introduce natin siya slowly. Kaya during the quarantine time, ginagawa natin, ini-introduce natin siya sa new water parameter. By the way guys, ang ating quarantine time is minimum of 3 days. But you can transfer them as long as the fish has no sign of stress. So it means if 3 days pass and hindi pa rin okay yung goldfish mo or hindi pa rin active yung goldfish na binili mo, hindi pa rin siya active, hindi pa rin siya nakain, guys, just keep them on a quarantine tank. Tsaka mo sila ililipat pag nakita mo ng active sila at hindi na sila nag-stay lang sa isang location kapag kumakain na sila at kapag yung poop nila is hindi na white string, kundi kung ano yung kulay ng pinakain mo. Kung pinakain mo sila ng pellets, it means dapat yung poop nila is kulay pellets. Kapag pinakain mo sila ng green peas, it means dapat yung poop nila is kulay green. Number 3, stress sila sa biyahe. Ang goldfish na i-stress din, lalo na sa biyahe. Kasi ang biyahe, alam naman natin, is maalog. And yung goldfish naman ay hindi sanay sa maalog na water. Kasi nga, sila ay hindi strong swimmer. So, hindi sila sanay sa flowing water. Kaya kapag na-receive mo yung goldfish mo at hindi siya active, lalo na pagbago, normal lang yon guys. Kasi stress yung isda sa biyahe. Let them relax dun sa kanilang quarantine tank. Mas maganda rin kung sila lang yung nasa quarantine tank o yung mga bagong goldfish mo lang yung nasa quarantine tank. Para hindi sila magalaw, hindi sila mapakailaman. Kasi usually kapag yung bagong isda nilagay natin sa main tank, didikitan siya ng mga bagong goldfish kasi
bago yun eh. Curious sila kung anong meron, di ba? Kaya minsan, nai-stress din yung mga goldfish kasi nga, hindi pa sila sanay dun sa environment, tapos stress pa sila sa biyahe, then yung mga goldfish lalapitan sila ng lalapitan, bubuguin sila ng bubuguin. Especially kapag yung binili mong goldfish maliit compared dun sa mga existing goldfish na meron ka na. Kaya please, guys, kapag may bago kang isda, quarantine mo muna. Huwag mo muna sabihan yung buyer o yung pinagbilan mo ng goldfish na nagbebenta ng may sakit kasi you need to do your part too. Kasi tulad ko, kapag nag-i-import ako ng mga goldfish, kino-quarantine ko sila. In 3 days, external parasite yung focus. Then after 3 days, I'm gonna feed them with a medicated pellets para ma-cure naman yung mga internal parasite kung meron man silang internal parasite. That is why kapag nag-import ako ng goldfish, hindi ko agad-agad nire-release. Ang usual time of quarantine ko is around 7 days or more. Kapag hindi pa okay yung goldfish, hindi ko pa sila nire-release, hindi ko pa sila ina-out. Sinasabihan ko si buyer na hindi pa ready yung goldfish to travel. And if you already bought goldfish from me, alam mo na sobrang transparent ko. If your goldfish is merong red spot pa, sinasabi ko sa client. And kapag yung goldfish is hindi tama mag-swim, hindi ko siya binibenta. And before ko rin ibenta yung mga goldfish ko, i-out yung mga goldfish ko, send din ako ng video para for health inspection. Makita ni client na active yung goldfish, nakain yung goldfish, hindi stress yung goldfish, wala siyang redness or anything else. Para at least bago mo ma-receive yung goldfish mo, alam mo na, bago siya umalis dito is healthy siya, okay siya, wala siyang anything or something seriously na ikamamatay ng goldfish. Kasi for me, sobrang importante ng repeat buying. Kaya kapag hindi sila na-satisfy dun sa una nilang goldfish na binili, hindi na sila bibili ulit sa'yo, maghanap sila ng ibang seller. And that is what I'm really concerned. So, hindi ako nag-release ng goldfish lalo na kapag may sakit. Sinasabi ko agad sa client. Kaya please, if you bought goldfish, quarantine your goldfish. Do your part. And that is all for today's video. And kung gusto mo pa ng maraming tips about goldfish keeping, subscribe and like this video. Thank you guys for watching and see you on the next one. Bye!